Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Syempre, nagbabalik tayo mga kabayan dito sa ating channel at syempre, meron na naman tayong bibigyan ng reaksyon, no? Ito si BP Sara talaga ngayon ay napakaanghang na mga kabayan ng mga sinasabi sa mga balita mga kabayan, sa mga interview. Talagang palaban na mga kabayan ng ating Vice President at yan dapat talaga mga kabayan ang gawin ni BP Sara para na sa ganoon mga kabayan hindi siya yung kumbaga pinagkakaisahan. So anyway mga kabayan, may pahayag din ang Iglesia ni Cristo patungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno, sa ating bansa mga kabayan. At yun yung ating mga pag-uusapan. O sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman mga kabayan, subscribe nyo na ako. Dumadami na tayo dito mga kabayan. Sa mga nakasubscribe na, maraming salamat, no? Sa mga nagsishare mga kabayan, maraming salamat din. At sa mga nagbibigay ng comment mga kabayan, napaka-importante niyan. Kasi diyan natin nalalaman mga kabayan ang inyong mga opinion patungkol sa nangyayari, no, sa ating bansa at dito sa ating mga napag-uusapan. But anyway mga kabayan, ma-share ko lang sa inyo kahapon, umattend tayo, no? Naimbitahan tayo mga kabayan. May nakakakilala pala sa atin dito, no? May nag-invite sa atin mga kabayan para mag-celebrate, no, ng birthday ni PRRD. Kayo ba? Nag-celebrate din ba kayo? Umattend din ba kayo sa mga celebration? Meron din ba kayong mga pa-cake na hindi katulad ng Goldilocks mga kabayan na ayaw pumayag na maglagay ng pangalan ni PRRD sa cake? Viral yon ngayon mga kabayan. Kahapon ay napakasaya mga kabayan ng aming gathering, no. First time kong na-meet yung mga yon, no, mga kabayan, yung mga kabayan natin ditong OFW din, first time nating na-meet at napakasaya mga kabayan, no. Masaya na malungkot, no, kasi nga ganyan yung nangyari kay PRRD. At syempre wala tayong ginawa mga kabayan na rally-rally, wala tayong ginawa na paglalakad mga kabayan sa kalsada kasi bawal dito yon, no. Tayo ay law-abiding citizen. Pero meron tayong mga kabayan no, na nag-celebrate, no, naglakad sila. For example, diyan sa Jeddah, sa Riyadh, meron din sa loob ng covered court. At nakakatuwa lang, no, nag-gathering sila. Pinakita nila talaga mga kabayan na pagdating dito sa pandaigdigang pagsi-celebrate mga kabayan ng birthday ni PRRD, talaga naman, no, masasabi natin mga kabayan na nakikita natin yung pagiging solid nila at nakikita natin mga kabayan yung totoong pagmamahal nila mga kabayan sa kapwa Pilipino, no? Yun ang importante mga kabayan, hindi na dito yung dahil siya ay naging pangulo, kundi sa bilang isang Pilipino, no, na ngayon mga kabayan ay nandiyan sa dahig. Ang masiste lang nito mga kabayan ay yung mga OFW na nasa Qatar, no. Yun nga daw, madi-deport daw sila mga kabayan. Pero in fairness, no, sa kabila mga kabayan, no, ng paglagay nila nung kanilang kumbaga seguridad mga kabayan, ay talagang pinakita nila yung pagsuporta sa ating dating pangulo. Kay Bungit kaya mga kabayan. May magpapakulong kaya kay Bungit kung sakali si Bungit mga kabayan na mag-birthday at mag-celebrate ng ganyan sa palagay ninyo mga kabayan. Ngayon pa nga lang isinusuka na siya ng mga Pilipino. Kahapon sa Davao, nanood tayo, napakaganda mga kabayan nung presentation, no, nung drone. Parang katulad nung si PRRD ay bababa na sa posisyon mga kabayan. So syempre, napakahaba na ng intro natin. Pakinggan muna natin mga kabayan ang sinabi dito ng INC, no? At ito, nagbigay na to mga kabayan ng pahayag. So pakinggan muna natin mga kabayan. Mga mahal na kapatid sa Iglesia ni Cristo, minarapat po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na ipabatid sa inyo ang pananaw ng pamamahala ng Iglesia tungkol sa ilang mga kaganapan sa ating bansa nitong mga nagdaang araw. Hindi po lingid sa ating lahat ang malawak na bangayan at hidwaan ng mga namiminuno sa ating bansa at ng mga mamamayan nito. Bunsod ng mga away politika na nagdudulot ng pagkakabahabahagi, hindi lamang sa mga nanunungkulan sa gobyerno, kundi maging sa saloobin at opinyon nating mga Pilipino. Sa harap ng mga pangyayaring ito, nananatili ang pagnanais ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Bukod pa rito, nais din natin ang patas na pagpapatupad ng batas. Hindi kailanman sumasang-ayon ang Iglesia ni Cristo sa kawalang hustisya at sa anumang hakbang na labag o hindi naaayon sa batas. Ang sino mang mapatunayang nakagawa ng paglabag sa batas ay marapat na papanagutin. Ang Iglesia ni Cristo. Tapos ka ngayon Bungit, ha? Ikay lumabag sa batas, kasama mo yung mga tronis mo diyan. Si Marbil, sino pa, si Anyo, si Torre, sino pa mga kabayan yung nasa DILG, na dalawang Rimulya. O tuloy natin mga kabayan.
ay may tiwala sa hukuman ng Pilipinas. Ang ating mga hukom ay may kakayahan at paghahangad na mailapat ang katarungan. Kaya naman ang nais natin ay dito litisin sa ating bansa ang sinumang inaakusahan ng paglabag sa batas. Kung hindi man isang malaking insulto, ay isa pong kawalan ng tiwala sa ating mga hukom. Kung hindi sa kanila ihaharap at lilitisin ang sinumang Pilipino na inaakusahan ng paglabag sa batas. At sa halip ay sa hukuman sa ibang bansa ito ipauubaya. Hindi magandang masimulan na ang isang mamamayang Pilipino ay basta na lamang arestuhin nang hindi sinunod ang due process. At isuko siya sa banyagang hukuman upang yun ang lumiti sa kanya. Ito ay itinuturing natin na pagsusuko ng ating soberanya. Mga kapatid, ipinapayo sa atin na umiwas sa mga walang kabuluhang usapan at pagtatalo-talo, lalo na sa social media. Kaya huwag ninyong tangkilikin ang mga kaduda-dudang tao na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, fake news, ng mga kasinungalingan at mga paninirang puri. Iwasan din ninyo ang makipagtalo o magbigay ng komento na yumuyurak sa dangal ng ating kapwa. Sa ganito pong sitwasyon, ay lalo sanang magningnig ang ating pagkakristyano. Kaya, itinatagubilin ng kapatid na Eduardo Manalo na patuloy nating idalangin sa Diyos na nawa ay igawad niya ang kapayapaan sa ating bansa. Hindi lamang para makapamuhay tayo ng tiwasay bilang mga mamamayan nito, kundi higit sa lahat ay para payapa nating maitaguyod ang paglilingkod natin sa Kanya. Sumaatin nawang lagi ang kapayapaan, ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoong Diyos. Ayun mga kabayan, ang mensahe ng Iglesia ni Cristo ni Ka Eduardo Manalo, mga kabayan. Dapat naman talaga dapat talaga mga kabayan ay sa bansa natin litisin mga kabayan yung isang Pilipino na lalo pat sinasabi nila na nagkasala sa batas natin mga kabayan. Ayun yung hindi ko rin maintindihan talaga dito mga kabayan sa administrasyon. Kumbaga nilagpasan nila yung jurisdiction mga kabayan ng ating hudikatura, ng ating Supreme Court or ng ating mga korte. Yan yung isang problema pa. At pabor din ako mga kabayan sa nasabi ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na wag tayo basta-basta mga kabayan maniniwala doon sa mga nagpapakalat ng kumbaga pagkabahabahagi o kumbaga lalayo sa atin mga kabayan sa katotohanan. Kung mapapansin niyo yung iba diyan ay talagang grabe mga kabayan, mga thumbnail ay talagang madadala Kahit wala naman doon mga kabayan sa loob ng kanyang video na pinag-uusapan ay ang thumbnail mga kabayan yung mahuhook ka, parang clickbait mga kabayan. Hindi tayo naggaganon kasi mas magandang ilagay natin mga kabayan kung ano yung nandoon sa loob mismo ng video na sa ganon mga kabayan hindi masabihan tayong fake news, di ba? Yung iba naman mga kabayan nagsi-share ng hindi pa na-verified na comments, di ba? Hindi pa na-verified kung yung mga kabayan ay totoo. Ay pagka ganon mga kabayan ay talagang kumbaga maliligaw tayo mga kabayan. Tayo ay naglalabas dito ng base dito sa mga video na napapanood natin, sa mga article na nababasa natin mga kabayan. At sana mga kabayan maging aral sa atin to yung mga nangyayari ngayon. Nang sa ganun mga kabayan hindi tayo masabihang fake news. O ito mga kabayan, may pahayag ditong napakaanghang si BP Sara at kukunin muna natin to mga kabayan sa third floor studio. Mga kabayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito, napakaganda ditong manood talagang punto by punto ang kanilang pinag-uusapan dito mga kabayan. So panoorin muna natin itong video ni BP Sara. O nga pala, masingit ko, sino kayang magbibigay sa atin mga kabayan ng t-shirt Yung mga kandidato natin dyan, si Senator Bato, si Senator Bongo, lahat ng senator, sino kaya magbibigay sa atin dyan ng t-shirt na nasa ganoon mga kabayan, masuot natin. O sige mga kabayan, panoorin natin to. Ang dami natin dito pasakali. 30,000. They have to prove that it's systematic. Sabi sa press conference. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you... BP Sara, dapat ang tanungin mo diyan yung Rappler. Yung Rappler, sina Dilima, mga kabayan, at saka yung human rights na yan. Yan ang mga nagsabi diyan, mga kabayan, ng 30,000. At nako. Prove systematic
killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims. So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence. And we don't even have victims. 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No. Problema kasi mga kabayan, narinig kasi nitong mga magagaling na abogado, no, na mga nag-file dyan sa ICC, yung war kasi mga kabayan. Diba? Yung war, alam niyo naman mga kabayan, yung mga nasampahan dyan sa ICC, talagang, kumbaga, may issue mga kabayan pagdating sa gera, no, war. Yung katulad nung sa Ukraine, katulad ni Netanyahu mga kabayan, tulad ni Putin, 'di ba? Ni President Putin, may war din kasi mga kabayan sangkot doon. Ngayon si PRRD kasi naglunsad ng war on drugs, kaya ngayon naging crimes against humanity na mga kabayan. Sus Maria Joseph talaga. Sorry. Bobo yung abogado nila. Ano daw? No. Sorry. Bobo yung abogado nila. Bobo ang abogado nila mga kabayan. Sino ba ang abogado mga kabayan diyan? Ayan, laging bida diyan mga kabayan, nakikita ko si Conti ano, 'di ba? Si Conti. May napanood nga tayo mga kabayan video ni Ka Eric, no, na sinasabing niya si Conti ay talagang yan mga kabayan ay abogado ng mga makakaliwang grupo mga kabayan. 'Di ba? Palaki yata yan mga kabayan ni Juma Season. 'Di ba? Yan yung mga abogado mga kabayan na yung mga yan. Last na lang from my end. You have so much on your plate. Birthday ng president, pero you are the vice president. Malayo kayo sa pamilya niyo na nasa Pilipinas. How do you manage? Paano ang strategiya ninyo to balance your family? Pag-aalaga sa pamilya, pati na po itong mga problema ang kinakaroon. And for yourself? Well, nung dumating si Hanilet, ay nakalibot na ako ng maayos. Nakuskus ko na yung mga dapat kuskusin, ma'am. Na-shape ko na yung aking legs. Nagupitan ko na yung aking kuko nung dumating si Hanilet. So, on that point, okay na. Napakasimple mga kabayan dito ni BP Sara. Tingnan niyo yung buhok niya. Parang wala man lang mga kabayan nag-aayos, 'di ba? Kita ninyo mga kabayan, yung buhok niya dito ay para man lang hindi nasuklay. Grabe, vice president natin yan mga kabayan. Tapos ang itsura naman ni BP Sara parang hindi man lang nakapag sa bagay mga kabayan, considered natin yan kasi nga nandyan sila sa point na talagang kumbaga dala na mga kabayan ng pagod, puyat, isipin mga kabayan kung paano mailalabas si PRRD, 'di ba? Siya yung mga kalap ng mga abogado ni PRRD mga kabayan para maipagtanggol ang ating dating pangulo. Pero in fairness mga kabayan, nandiyan pa rin talaga, no, yung likas na kagandahan ng ating vice president. Ako, sakto naman yung tulog ko, sakto yung kain ko, so wala na tayong problema siya. Pagdating naman sa mga anak ko, nandiyan yung aking husband, siya yung parent. Ngayon, solo parent siya tungkol sa aming mga anak. At pagdating naman sa trabaho ko sa Office of the Vice President, dahil nga konti na lang din ang projects namin ngayon, ay kayang-kaya nila. We do it remotely. They give me updates every morning sa kanilang time, and then I give them replies every morning sa time namin sa sistema kami doon sa Office of the Vice President. And yes, organizing the team, the support team of the legal team of President Duterte, the support team of President Duterte. Yun lang hindi pa naaayos. Thank you. So, yun mga kabayan, no? Hanggang doon na lang mga kabayan yung video natin, kita ninyo, no? Totoo naman talaga mga kabayan na boplax din kasi talaga mga kabayan. Kita niyo yung mga pahayag nung attorney, no? Si Conti mga kabayan. Alam niyo, parang labas dito, no? Ito si Conti mga kabayan ay Pilipino, pero traitor siya mga kabayan sa ating kapwa Pilipino. Sa totoo lang mga kabayan. Mas natutuwa sila na mayroon tayong kapwa Pilipino na magdudusa sa ibang bansa, na while na pagka yung isang OFW mga kabayan, nasa death row na nga, ginagawan pa natin ng paraan para maibalik sa ating bayan.
'Di ba bakit ganyan ang utak nitong mga to, no? Masyado silang I think mga kabayan, ito ay pansarili nilang motive, no? Kaya nila ginagawa to, kaya sinusuportahan nila tong administrasyon ni Bungit. At tingin ko mga kabayan ay baka pagka nagkagulo-gulo mga kabayan si Bungit ay iaano din niya mga yan, ilalaglag din at sila na rin ang mangunguna para palayasin diyan si Bungit sa palasyo. 'Di ba? Maaring ganoon mga kabayan ang mangyari pag nagkataon. But anyway, no, mga kabayan, maraming salamat sa mga umantabay dito sa ating video, sa mga nanonood sa atin, mga kabayan, nagbibigay ng inyong comment. Maraming salamat sa mga nagsi-share. Mga kabayan, huwag niyo kalimutang mag-share ng ating mga videos, no? Nasa ganun, mga kabayan, mas ma-inform, no, yung ating mga kababayan kung ano ba ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi mga kabayan, yung iba galit kay PRRD dahil kulang sa information, no? Katulad na lang nung sinabi na minura daw, no? Kahit nga si Arnold Clavio, 'di ba? Meron doon siyang sinabi na bakit magpe-prayer rally, bakit magpe-prayer rally yung mga supporter ni PRRD hindi nga naniniwala daw sa Diyos si PRRD. Na while kaya ang minura naman ni PRRD ibang Diyos mga kabayan, kasi sinabi niya din doon na siya ay mayroong totoong Diyos na pinaniniwalaan. So, yung ibang mga Pilipino, mga kabayan, na against kay PRRD, kinatch up lang nila doon yung minura niya ang Diyos. Kaya kailangan mga kabayan maging knowledgeable yung ating mga kababayan kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa panahon ni PRRD. So, yun lang mga kabayan. See you sa susunod na video. Ingat kayo palagi at adios muna mga kabayan. Mag-iingat tayo palagi at huwag niyo kakalimutan ang ating mga pambato. So, see you sa susunod na video mga kabayan.